tapusin natin to guys. Pakinggan natin. So, ito yung lingkod mga at Maestro Paul TV. Nagbabalik ulit. Pakinggan naman natin ngayon si Attorney Rene Bueno. May topic siya dito. Duterte coming home? Question mark. Talaga? Makakauwi ba itong si Digong? ICC jurisdictions question by the Attorney Kaufman. O, tingnan natin anong magiging opinion dito ni Attorney Rene. Alright. Today is May 5 na. May 5 na guys ah. May 5 ng madaling araw. Alright. Mahaba yung mga ni attorney rin eh. Mas mahaba yung kanyang harang. O, ito na. Muli na. Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay araw ng linggo at mag-aalas 11 na po ng ating gabi. At ang ating pong pag-uusapan, tatalakayin at pagkikwentuhan sa gabing ito ay tungkol sa kaso ng ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan pa rin nakapiit dyan sa facilities ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At ito ay muli nating pag-uusapan sapagkat nitong mga nakaraang araw, ang kanya pong abogado si Attorney Kaufman ay nag-raise ng several legal challenges against the prosecutor of the International Criminal Court. At ang primary focus ng kanyang legal challenges ay ICC has no jurisdiction over the case of the former president. And with that, the ICC cannot proceed with the investigation and the trial. As I said, sabi nga nila, walang jurisdiction. At ano naman ang naging basehan dito ni Attorney Kaufman? Ang sabi niya, the ICC cannot exercise its jurisdiction over the case of the former president because the Philippines has already withdrawn its membership from the Rome Statute. Yun yung number 1 contention niya. At ang number 2 contention niya is that the ICC jurisdiction is limited only to state parties at the time of the exercise of jurisdictions. No? At the time of the exercise of jurisdiction. And since the Philippines is no longer a member of the Rome Statute, when ICC authorized the investigation in 2021, the ICC therefore lacks the legal basis to proceed with the trial. Yan yung main contention ni Attorney Kaufman. So, meron kayang meron kayang pag-asa itong contention ni Attorney Kaufman. Alam mo, binibigyan nito ng pag-asa yung mga supporters ni Duterte na ang kanilang tatay Digong ay makakabalik na dito sa ating bansa. At itong kaso ay hindi aabot sa confirmation of charges. Maaaring bago dumating yung petsa ng confirmation of charges, ay maaaring ma-dismiss na yung kaso at itong si Digong Duterte ay babalik na dito sa Pilipinas. Pero mukhang may hirapan sila dito. Itong si Attorney Kaufman will face a very difficult battle over this case of Rodrigo Roa Duterte. Sapagkat ang sabi naman kasi dito sa Article 127 ng Rome Statute, ang sabi doon, the withdrawal of a membership of one country does not affect the jurisdiction of the International Criminal Court for crimes committed during the time that it is still a member of the Rome Statute. Yun ang problema doon. Maliwanag sinasabi doon sa Article 127 ng Rome Statute. It does not affect the jurisdiction of the ICC. So medyo malabo na mag-prosper itong mga ni-raise na legal issue ni Kaufman.
Pangalawa, sinasabi niya na parang lumalabas na yung exercise of jurisdiction dapat at the time na mag-exercise ng jurisdiction ang ICC dapat member pa rin ng ating bansa doon sa Rome Statute. At parang sinasabi niya, pag hindi mo na-exercise yung jurisdiction at the time na member ang Pilipinas ng Rome Statute, parang maglalap siya, parang magpiprescribe, parang something like that. Pero if you will take a look at the Rome Statute, particularly, anong article to? Article 29 of the Rome Statute. Walang statute of limitations, no? Walang prescription, kumbaga. Hindi naglalaps yung authority, yung legal authority of the International Criminal Court to exercise jurisdiction over the case of Rodrigo Roa Duterte. Merely on the basis of being not a member of the ICC, hindi ka na pwede mag-exercise ng jurisdiction. Yung mga crimes that were committed during that time na miyembro yung Pilipinas. So makakapag-acquire yan ng jurisdiction, and kapag nakapag-acquire yan ng jurisdiction doon sa subject matter, definitely yun yung magiging basis Jurisdiction over the subject matter will be the basis on the part of the court to exercise its jurisdiction. So, yun lang, isimplify lang natin. Parang something like that. Ganun lang ang ibig sabihin niya. Do you have jurisdiction over the subject matter? Yes. So therefore, if you have jurisdiction over the subject matter, you can exercise jurisdiction over the case. At walang prescription yan. Walang statute of limitations. Malinaw yan. Nakalagay doon sa Article 29 ng Rome Statute. At nakalagay din naman doon sa isang article sa 127 that the withdrawal from the Rome Statute does not affect jurisdiction of the International Criminal Court over crimes committed during the time that the country is still a state party doon sa Rome Statute. So medyo mahihirapan dito. Attorney Kaufman will definitely face a very difficult legal situation para ilaban tong kanyang argument sa International Criminal Court. At parang false hope kasi itong binigay niya doon sa mga supporters and false hope. mga loyalist ni Rodrigo Duterte. Kasi nakita nila, balitaan nila na may panibagong legal issue itong si Attorney Kaufman. Siyempre, nabubuhayan ng pag-asa yan at ang kanilang tatay Digong ay makakabalik na dito sa Pilipinas. But definitely, it will not change the situation. Tuloy-tuloy pa rin yan, magkakaroon ng confirmation of charges, and then after that, there will be a trial of the case. At tatapusin yan yung trial. No? At ang trial magtatagal yan between 3 years, 5 years, hanggang 10 years pa, baka umabot pa yan. At hindi basta-basta makakauwi dito si Rodrigo Duterte sa ating bansa. So, actually, recycle issue yung yung ni-raise na legal challenges ni Attorney Kaufman pinapaulit-ulit na lang Siguro masabi lang na may ginagawa siya, naka-prepare ng pleadings, nakapagsampa ng mga motion doon sa International Criminal Court. Biruin mo ba naman, Siyempre, attorney, ang mahal ng bayad sa kanya. Di ba? Ilan yan? 100? Ilang million yan? May binabagit si Vadcaster Parang 120 plus million na. 125 ba? Parang confidential fund lang, no? Tragis. $1 million. 125 million per month. Per month yun per month. Ata. I'm not sure. Isang buwan yata ang bayad dito dapat magtrabaho ka. So on the part of the lawyer, dapat mapakita niya may ginagawa siya. Biruin mo, bayaran mo to ng $2 million no? Per month. Napakalaking pera niyan. $2 million? Ilan yun? $2 million. Ilan yun, guys? 55, no? Times 2. 110 million per month. Wow! Ang yaman talaga ni Digo.
So, magtatrabaho talaga yun. Kahit mali yung sinasabi. Okay. Grabe naman si attorney. Kahit mali yung sinasabi, ibig sabihin wala rin lang mangyayari doon. Pinaasa talaga itong mga garapata. Paglilinaw lang yan doon sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte tsaka doon sa mga legal challenges raised by his lawyer, Attorney Kaufman, na hindi na pwede mag-exercise ng jurisdiction ang ICC because the ICC jurisdiction is limited only to state parties at the time of the exercise of jurisdiction. And since we are no longer a member of the Rome Statute, no, hindi pwede mag-exercise ng jurisdiction ng ICC sa atin. So, hindi pa pwede yun. No? Pwede pa din mag-exercise na jurisdiction sa atin ang ICC kahit na hindi na tayo state party dyan sa Rome Statute because the crimes were committed during the time that we were still a member of the International Criminal Court. Yun lang. Okay, so actually masarap siyang pag-usapan dahil maraming issues involved dito no. At masarap pakinggan din yung palitan ng mga arguments ng mga abogado dito dahil mga eksperto to sina Attorney Conti, yung mga abogado ng mga complainants, di ba? At makikita mo dito na ang Pilipino mas magaling na abogado kaysa sa foreigner. Ako kasi, as a lawyer, when I had this collaboration with some US lawyers and Canadian lawyers, alam mo, paggawa ng pleadings, definitely mas magaling ang Pilipino, lalong-lalo na sa preparation of pleadings. Tsaka yung pagiging creative and imaginative pagdating sa preparation ng mga legal documents, dadaigin talaga ng Pilipino ang mga foreign lawyers kasi sa kanila ang bar examination multiple choice Oh. hindi sila talaga nagsusulat no para multiple choice yung iba blacken mo lang yung mga 1 2 3 4 5 something like that. Hindi katulad dito sa Pilipinas pag kumuha ng bar exam, abay talagang essay type yan, pipigain yung utak mo kung paano ka gumawa ng reason base sa mga existing legal principles, jurisprudence, ng existing laws. Pigang-piga ang utak mo dyan sa pagsusulat. Sa kanila, dali-dali pumasa ng bar dyan. Ano lang yan multiple choice. And even in Canada, ganun din. No? US, Canada, and other countries in Europe, almost the same ang kanilang bar examination. Kaya pag itinapat mo yan sa mga Filipino lawyers, ang layo. Mas magaling ang Filipino lawyers as compared with foreign lawyers. Kaya minsan hindi mo din masisi yung Harry Roque na parang ayaw niya doon kay Attorney Kaufman, di ba? Actually, mas mahusay naman talaga si Harry Roque. No? Magaling na international lawyer yan. Kaya nga lamang nitong lately parang nabaliw na. Parang nawala yung galing. Ewan ko ba kung ano nangyari doon. Tsaka mahusay na professor yan sa international law. Sabi ng mga naging kaibigan ko at naging mga nakilala ko, nag-graduate yan sa UP Law. Naging professor nila yan. Magaling yan daw talaga. Pero hindi nga natin alam bakit nagkaganon at nasisira tuloy yung reputasyon niya. Nasobrahan, attorney. Siguro dahil sa maling sinamahang grupo. Okay? At sana po ay medyo naliwanagan kayo dito sa usapin na to, no, sa jurisdiction. Alam niyo mga abogado, kapag may mga hinawakang kaso yan, mga unang pinupunterihan yan, jurisdiction. Kung gusto mo i-dismiss ka agad yung case, no, na isinampa laban sa kliyente mo. Kung ikaw ay nasa defense counsel ka, ay hahanapan mo ng dahilan dyan, no, para wag mag-proceed doon sa trial. Tirahin mo kagad sa jurisdiction. Yun kagad ang main issue mo. Magpapail ka ng motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction, blah blah blah. Yun. So pag hindi lumusot, ayun na. Gawa ka uli ng ibang taktika upang hindi matuloy yung trial. Okay. Alright. So, Salamat, attorney. Tayo ng konting liwanag
dito sa ni-raise na mga legal challenges ni Attorney Kaufman tungkol dito sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte dyan sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. At abangan po natin yung mga susunod na mangyayari dyan sa kaso na yan. Dahil sa September ay magkakaroon ng confirmation of charges, aabot pa ba doon o madidismiss? Pero ako'y naniniwala, hindi madidismiss ang kaso ni Rodrigo Roa Duterte at magpapatuloy ang investigation and trial of the case. At yan ay aabutin na kung ilang taon at hindi makakauwi dito ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa aking YouTube channel. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Salamat, Attorney. O yan, may natutunan na naman tayo kay Attorney, no? Na wag nang paasahin itong mga garapatang to, no? Na makakauwi yung tatay nila. Oh guys, it's already 12:48 ng madaling araw. Shout out kay Ma'am Hermes, kay Kapsat Cel Ordanes. Sino pa ba mga nandyan? Silang dalawa nag-uusap dito na dala. Sir Leonardo Ansag. Ayan o. Sino pa ba mga nandyan? Nilda Arceo. Sino pa ba? Liberty Arcega. Andyan na din. At sa lahat po ng mga ating mga moderators at mga silent viewers at naiwan sa 200 plus. Maraming salamat po, Ma'am Sat. Kita-kits lang tayo mamaya pag nasa office na ako, no? Tingnan ko kung makakapag-live ako sa school. Try ko. Pero pag hindi, pag uwi ko na lang ng gabi bukas. Alright, thank you very much, Ma'am Sat. Yung lingkod, nagpapaalam po ulit. Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like and subscribe. At syempre, huwag natin kalimutan, Benhur Abalos po, number 1 sa balota. Supportahan natin. Pasok po si Benhur Abalos, Ma'am Sat, no? Sa survey. So, tulungan pa natin para masigurado po na makapasok yung mga maka-Pilipino at makakatulong sa bansa. Hindi yung mga kandidatong puro ayaw hindi mo nakikita kung ipagtatanggol ang Pilipino eh. Mukhang ipagtatanggol nila eh yung puon lang nila. Alright, so hanggang sa muli, Ma'am Sat. Again, maraming salamat. Kita-kits lang tayo sa ating next live stream. Paalam, Ma'am Sat. Maestro Paul is signing off. Good night. See you again mamaya. Bye-bye. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Kabutihan ang mananaig sa kamay ni Benhur Abalos. Sasamahan ka sa dapat kalagyan. Benhur Abalos sa kanyang puso't isipan. Magandang kinabukasan sa bagong Pilipinas. Gawa hindi salita, kalaban ng kriminal. Benhur Abalos, ating kaibigan. Benhur Abalos, may paninindigan. Benhur Abalos, gawa hindi salita. Benhur Abalos, kalaban ng kriminal. Oh, 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 oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Oh, oh, oh. Abalos! Benhur Abalos, tumutulong sa naaapi. Siya'y makadiyos, makatao at makakalikasan. Benhur Abalos, pagkakaisa ang kanyang nais. May malasakit at
hard to breathe, but that's alright. Hush.